Mga kapuso, may bagong batas po ngayong inihain sa Kongreso ang DOJ kaugnay sa marital infidelity o pakikiapid. Attorney Gabby, marami bang pagbabago itong inihain? Well, mukhang maraming pagbabago. Ang balita ko nga, I'm not sure though, pero kung yung version na nakita ko, yun yung ipipresenta nila or that will become the law eventually kasi syempre kailangan gawing batas ng Kongreso at saka ng Senado. Pero dun sa nabasa ko, mas hamak na simple. A lot simpler kaysa sa revised penal code natin ngayon na pinag-aaralan ng lahat ng abogado since 1930. So napapanahon ba? Napapanahon na sigurong mapalitan. So kung maging batas po ito, alam ko mawawala na ang mga penalty unang-una na tinatawag natin sa mga katagang Kastila. Diba? Kung sanay tayo na naririnig dito yung mga reclusion perpetua, reclusion temporal, prison mayor, arresto minor at mayor. Wala na yan. Tatapon nila, kaya lang, parang ano, sabi nga nung iba, parang hindi abogado on the thing. Ngayon, level 1 to 5 at life imprisonment. So, parang that's a level 5 offense, di ba? Alright. Parang game lang. At dati-dati, kung 365 ang mga krimen na minememorize, di ba? Article 31, 32, ganyan. Yung minememorize mga, ngayon, 48 na lang ang listed crimes. So, sa ilalim ng proposed criminal code, nahati na lamang sa 3, crimes against persons, crimes against property, crimes against the state. Dati kasi, marami din silang tinanggal. Dati kasi merong crimes against the public order. So marami. So, meron na rin mga pinasok, mga identity theft, mga yung mga terrorism. So, in keeping with the times talaga ang mga pagbabago. At higit sa lahat, at matagal na po natin itong pinaglalaban dito mismo, mukhang tinagal na nila yung mga provisions na nagdi-discriminate laban sa kababaihan na dati katulad yung adultery at saka concubinage nga. So wala nang adultery at concubinage. Yes. Tawagin na siyang marital infidelity in general, di ba? Paano maiiba? Kasi dati, yung adultery sa babae lang nag-a-apply, ang concubinage sa lalaki. Kaya nga tayo galit na galit. Hindi naman na sa guilty tayo. Pero yung sa adultery kasi, para sa mga babae lang, na yung bawal para sa isang babaeng may asawa na makapagtalik sa isang lalaki na hindi niya asawa. Correct. At ang bawat isang instance ng pagtatalik ay isang krimen ng isang count ng adultery. So, 2 years and 4 months and 1 day to 6 years ang kulong each time. At saka yung ebidensya, hindi kailangan caught in the act. Basta yung mga circumstances, parang mukhang ganun ang nangyari, guilty. Ngayon, kung si lalaki naman yung nakipagtalik sa isang babae na hindi niya asawa, hindi, of course, guilty ba yun? Sa ngayon, pag nakipagtalik sa lalaki sa babae hindi niya asawa, walang krimen. Pag binabahay niya, pero secret, di ba? Yung dumadaan-daan lang siya, hindi siya talaga doon na walang krimen. For the man to be guilty of concubinage, dapat under certain circumstances, una, nagme-maintain siya ng kanyang mistress in the conjugal dwelling. Doon sa bahay nilang mag-asawa, doon niya dadalhin. At doon merong milagrong mangyayari, halimbawa. So, sa isang kaso, nag-away si Mister at si Mrs. nag-al sa balutan at umuwi sa mga magulang niya. Habang wala siya, pinapunta ni Mister ang kanyang Mrs. at 2 buwan tumira doon. Yan ang example ng unang way to commit marital infidelity. What is now marital infidelity? Correct. Pero para maging guilty, dapat ganun kakarumal-dumal ang gagawin ng asawa. Tsaka dapat sa bahay mo at nangyari. At sa bahay. Kung sa iba, hindi. Di ba? Ang ikalawa, ang tinatawag nating pakikipagtalik under scandalous circumstances, ibig sabihin, okay lang daw makipagtalik sa babae, basta quiet at hindi nakikita masyado ng ibang tao. Pero pag scandalous at nalaman ng mga kapitbahay, dun lang siya pwedeng guilty. Kaya pala ang daming malalakas ang loob. Of course. At saka, good luck na lang pag ito pumasa sa Kongreso. Kasi puro lalaki pa sila. Sasabihin siguro nila, better safe than sorry. Baka palitan pa nila. At ang pangatlo, cohabiting with the mistress in any other place. Pero dapat, yung lantaran na mukhang husband and wife sila. So nga pagtago at binibisi-bisita on the sly, okay lang yon. So sa ilalim ng batas, para ito maging krimen, dapat nga holding themselves out as husband and wife. Lantaran, Ngayon, yung iba, bakit naman naging ganyan? Kasi nung umpisa, sinasabi nila, meron daw kasing danger na yung babaeng may asawa, magkaroon ng anak na hindi anak ng mister niya. Kaya mas strict. Pero sa ngayon, wala sa atin, discrimination lang talaga yan. Kasi nga,
kung tutuusin, iisa lamang naman po ang vow of fidelity Right. ng mga mag-asawa. So nararapat lamang na walang diferensya. Yes. So, So, patas at pantay dapat pagdating sa pag-ibig. Ganun Oo, lang at saka yun. dapat pareho yung inyong vow of fidelity, pareho yung paninindigan yan, at pag linabag ang vow, pareho din dapat ang parusa. Attorney, singit ko lang yung kaso ng pagkapatay ni Enzo Pastor. Mm-hmm. Ano yung kaso laban sa asawa? At may angulo daw nga na, well, love triangle at ang boyfriend umano ang mastermind. Well, that by itself, kung hindi naman niya alam, di ba? Depende sa partisipasyon ni Mrs. She could have been guilty, di ba, na meron siyang relasyon sa lalaking hindi niya asawa at ito nga ang naging mastermind. Pero kung hindi naman siya kasama sa pagpaplano, di ba? Kung hindi siya kasama, wala siyang krimen, di ba? Iba ang krimen niya kung nakipagtalik siya, then that would be adultery. Yes. Pero dito, unless may partisipasyon siya, kunwari, kasama siya sa pagpaplano, then guilty siya Of as a course. principal because of the conspiracy. Di ba? Pag conspiracy kasi, one for all for one, kahit na hindi siya ang pumutok ng barel. Parang Aha, ganyan. aha. So, kailangan natin mag-intay para tingnan kung ano ba ang participation niya bago natin malaman kung may Kasi pananagutan madaling siya. sabihin na wala akong kinalaman dyan. Pero Pero syempre, mo pag at ilaglag dinawit na siya Correct, ng at ibang ilaglag mga siya. tao, yun, magkakaipitan talaga. Maraming salamat, Attorney Gabby. Maraming salamat din. Happy Friday to everybody. Masarap at mahirap magmahal. Attorney Gabby Concepcion, nakasama Well, natin kailangan ngayong umaga. panindigan, di ba?